nagbabalik ang Good Morning Boss. Alam mo ba, Audrey, makakasama na naman natin ngayong Wednesday ang ating mga kaibigan from the Philippine Navy. At this morning, pag-uusapan naman natin itong Navy Chief of Engineers. Nako, napakaganda yan. Kaya naman ngayong umaga makakasama po natin ang Deputy Navy Chief of Engineers na si Lieutenant Moises Salon of Philippine Navy. Good morning, sir. Morning, sir. Welcome sa GMP. Good morning po. Sir, ano po yung function ba ng Navy Chief of Engineers? As the Navy Chief of Engineers po, ito ay ang primary function po as siya po ang advisor ng ating flag officer in command on matters pertaining to infrastructure projects of the Philippine Navy po. Infrastructure projects ng mga alin po? Ito yung mga Philippine Navy units po. Ito po yung pag-construction o repair ng mga buildings, piers, ganun po, Buildings wharfs, ng Philippine Navy? Philippine Navy po. Sa camp po. Yes, sa kampo. inside po. And even siguro yung mga piers at saka wharfs, ginagawa rin under din ng Chief of Engineers? Kami po ang tagagawa ng mga plano po nito sa mga So estimate. parang kayo yung approving body? Yes. Na, kasi alam niyo naman dito kapag sa gobyerno at proyekto ng gobyerno, may mga pumapasok ng mga private entities at syempre minsan government funded, pero dumadaan muna sa inyo bago aprubahan itong klase ng proyektong ganito. Opo, totoo po yun. With regards to, sa technical aspects po, in-evaluate po namin to yung mga estimate, yung designs. We ensure that this is in accordance with the standards. Standards. Yes. Pero sir, alam niyo po, medyo nagbabago na yung panahon natin, medyo moderno na yung mga ginagamit. And ang Pangulong Aquino ay nangako ng modernization, lalong-lalo na sa AFP at Philippine Navy. Yes, sir. So sir, paano itong mga bagong infrastructure? Nakakasunod po ba yung standard ng Philippine Navy? Yes, as of now, dinadahan-dahan na namin na pinag-aralan kung ano yung pinapractice sa labas ngayon. So, dinadahan-dahan na namin na i-introduce doon sa mga projects namin ngayon sa Philippine Navy. Ito naman, sir, ano po yung role ninyo patungkol naman po sa base support system development tsaka sa rehabilitation of disaster damaged areas? Sa base support system development ng Philippine Navy, kami po ay taga-evaluate ng mga plano saka yung mga cost estimates na sinasubmit ng mga PN units sa amin na yun nga sa sinabi ko kanina na we ensure that these plans and estimates are in accordance with the standards at saka safe sa mga occupants. Ano po ba yung mga kino-consider ninyo pag kayo po ay kunyari nag-i-inspect o before po kayo magtayo? Kumbaga sa planning stage po, ano po yung kino-consider ninyo? Marami siyang mga aspeto na kino-consider namin. Yes. Ito yung una-una, titingnan namin yung site ng saan itatayo yung mga building. So, based doon, makikita namin yung characteristics ng ground. So, kung ano dapat na structure na tugma doon na dapat naming i-design para tugma doon sa area na yon. Okay. So, madaling salita, no? Dahil may mga infrastructures, alam mo Carla, mga boss, hindi applicable sa isang lugar. Yung mga ginagawang infrastructure sa Metro Manila, sometimes hindi applicable sa isang lugar ng Tacloban. Yes po, so, totoo kailangan, po yan. kayo po, sa inyong department, nagsasagawa kayo ng ocular inspection. Yes, so nababago yung mga design niya. Of course, nasa standards pa rin siya, pero yung mga according to yung mga designs niya na mga plano na ginagawa namin, nababago siya depending doon sa area na itatayo sa. Sir, may pagkakataon po ba na mayroong isang proyekto at inocular inspection nyo at hindi nyo pinayagan dahil mukhang hindi talaga pwede sa lugar na yun? Yes, minsan mayroon na nangyayari. Pero hindi naman, parang occasional lang yung mga ganun na or inililipat lang ng lugar. Sir, pag-usapan natin yung sa mga wharfs or yung mga pier. Okay. Kasi dito yung mga pinupuntahan ng publiko. Yes. Dito yung mga dinadaungan ng mga bangka. So ano po yung mga proyekto ng naisagawa dyan na pinayagan ninyo? Sa mga according to you, yung mga infrastructure din doon, dumadaan din sa inyo. Yes. So ano na po yung mga projects doon na nagawa recently? May nagawa kami. Ito yung sa Sangli Point, yung Captain Salvo Pier. So, yung mga design nito,
yung nag-conceptualize nitong project nito ay ang Navy Chief of Engineers ang gumawa nito. Sa plano, design, saka yung mga estimates. So, ito yung, pero ang nag-implement nito, yung contractor na bibidding. Sa safety, sir, alam niyo, itong mga bidders, itong mga private companies, gusto nilang gumawa ng isang proyekto dito, ng isang infrastructure. Pero, paano niyo tinitingnan yung safety dito nung kabuuan ng infrastructure? Safety as to the personnel na nagtatrabaho. So, kasama na siya doon sa package na requirements namin na kasi gumagawa kami ng bid documents. So, part na doon sa provision ng bid documents regarding the safety of personnel during construction. Kasama na siya doon. Nilalagay na namin doon. Yung isa pa sa tinutukoy ko, sir, yung safety din nung infrastructure mismo. Yung structural integrity niya. Yung kaya pang halimbawa, yolandahin ulit tayo. May mangyaring disaster. Lindulin man Yes, tayo. naka-design talaga siya na intended for a specific na gamit yung fan. Meron po. So, dinidesign namin yan. So, marami kaming reference dyan sa pag-design yan. Yun nga, yung sinabi ko, yung sa DPWH Blue Book Manual, saka yung National Building Code, saka yung National Structural Code of the Philippines. So lahat yan yung mga references namin. Habang nagde-design kami, yan yung ginagamit namin. Kanina nga sinasabi sa akin, Lieutenant Salon, sila daw sa Philippine Navy, yung mga engineers nga nila, kumbaga yung department nila, parang DPWH parang, din. Ganun, parang city engineers din. Ganun. Oo, so ibig Building sabihin, officials. ganun din yung mga, kumbaga yung standard, kung ano yung sinusunod nila, ganun din yung sinusunod ng nila Sir Engineer Lieutenant Salon. Kasi for the information of the public, mostly sa mga officer ng Navy Chief of Engineers, mga registered civil engineers rin yan dyan. So, maliban bilang isang line officer, mga registered civil engineers rin. So, ibig sabihin, sir, dahil nga ang kanilang department parang approving body, ini-ensure nito na ligtas yung anumang bubuuhin projects. Opo. So, sir, meron pang bidding process na hindi nyo inaprubahan? During sa design stage, doon pa lang, hindi naaabot doon sa bidding process. Kung may mga hindi naman nakakapasa sa standard, so pinapabago na namin. So, bago mag-bidding siya, at least okay na yung with regards to the technical aspects doon sa project. Matanong ko lang, yung mga proyekto po ninyo, saan na po ito? Saang mga kampo na po kayo nagkaroon ng all throughout the Philippines, kung saan yung may mga camp, yung naval base, may mga project na kami doon. Siguro, dahil natanong ko na rin to, Audrey, siguro itanong na rin natin yung mga achievements po ng TNC. Balita namin, may nagawa kayo sa mga Yolanda hit areas. Yes. Yung sa Yolanda, ang contribution doon ng Navy ay gumawa kami ng design. Kami ang nag-conceptualize ng design ng 1 unit na 2 classroom building para doon sa Tacloban. So, nagawa na po ba ito ngayon? I believe na nagawa na po. Gaano po karami yung makikinabang na mga... Marami po. Yung mga estudyante na naapektuhan doon sa area na yun. Where exactly po sa Tacloban? Tacloban po ito, no? Yes, okay. Masbate Leyte. Pero ito, Audrey, balita ko, Tacloban Leyte. meron din po kayong bagong base sa Palawan. Tama po ba? Yes, yung sa Makaraskas po. Okay naman po siya. Gawa na po siya. I mean, nasa bidding process pa po siya. Pero ano yung mga kapag ito po yung natuloy itong proyektong ito sa Palawan, ano po yung mga may makikita namin dito? Ito po ay malaking improvement to regarding sa naval base capability kasi maraming mga facilities na itatayo, mga piers. So, naval base sa Palawan area. Sa Makaraskas po, sa Ulugan. Kasi ang alam ko yung area yan, ang daming mga hindi pa natatouch ng tao, yung mga maganda pa yung Virgin pa yung mga islands. Kailangan talaga may existing din doon na kampo ang Philippine Navy.
Ayan. Siyempre, ito lagi natin tinatanong to, Audrey, itong Vision 2020. Kamusta na po? Ma-achieve po ba natin? Ma-reach po ba natin yung goals natin? Misalo po ng TNCE. Yes. Pagdating po nitong Vision 2020. So sa part ng TNCE, so ang vision ng Navy na by 2020 to be strong and credible Navy. So ang part ng TNCE doon, so in achieving this to be a strong and credible Navy, ang part ng TNCE doon by 2020 na magkaroon na ang Navy ng reliable naval facilities. So ang thrust ngayon ng Navy, ng TNCE, ginagawa namin ngayon ay in-enhance namin yung capabilities ng mga post-engineering unit na mga Philippine Navy units sa command engineer. So nagkakanda kami ng mga engineering family conference kada taon. So para ma-update yung mga post-engineering units sa bawat Philippine Navy units. Kasi ito yung mga directly involved doon sa repair and construction ng mga projects sa kanya-kanyang Navy units sa buong Pilipinas. Yes, sir. Balita rin namin, involved din po ang inyong department sa climate change mitigation. Yes, sa ngayon, sa paggawa namin ng pag-conceptualize ng plan, dahan-dahan po namin na ini-introduce ito, yung mga kagaya ng mga green building concept. So dahan-dahan siyang ini-introduce namin sa eco-friendly. Yes, mga materials na ginagamit na dapat eco-friendly. So sa paggawa pa lang namin ng plano, nilalagay na namin doon, sinasama na po namin. Ganda yan. Napakaganda niyan, Audrey. Sana tuloy-tuloy lang, ano? Sana talaga. Po. Na yung standard, hindi kulang, hindi sobra. Ito yung tama na nagagamit ng tao at ng Philippine Navy mismo. Yan, sir. Nako. Napakaganda ng inyong mga proyekto, mga achievements sa pag-usapan na rin natin at ang ating vision sa 2020. So siguro, sir, mensahe na lang po para sa ating mga televiewers. Para ang mensahe ko po bilang isang opisyal na na-assign sa Navy Chief of Engineers, mas lalo pa naming pagigihan yan yung trabaho namin para ma-provide namin kung ano yung mga pangangailangan ng mga Philippine Navy units sa larangan ng mga infrastruktura. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakakapanayan po natin si Lieutenant Moises Salon ng Philippine Navy, Deputy Navy Chief of Engineers.